Maging alerto po sana tayo. Breaking news. Ang Bitcoin po ay malamang gamitin na bilang isang way para magbayad, para mag-transact. Ano po ba ang Bitcoin? Ako masyado rin po akong inosente dito. Pero alam ko lang po, ang Bitcoin, according sa mga end times scholars, ito po ay may pag-asang gamitin sa huling panahon. I don't want to create fear. All I want, why I made this vlog or video, na maikli lang naman po, no? Para maging aware po tayo. Makinig pong mabuti. Natutupad na po ng unti-unti yung nakasulat sa Revelation. Di ba I think December or January, meron akong vlog na nagluluwat. Alam niyo po yung nagluluwat? Parang tumahimik yata. Parang wala na yata ako naririnig tungkol sa war. Di ba? Sa Israel. Parang wala na akong naririnig kay Rab Shlomo Yahuda, aka Dayanuka. Di ba? At lalong tahimik ang tungkol sa Third Temple. Pero alam po ba ninyo, sa paglabas ng Bitcoin na ito, pwedeng bigla ang lumabas lahat yan. Anytime po, pwede na tayong i-rapture ni Jesus. Okay? Na-excite na po ba kayo sa unfolding? Hindi po dahilan yung nagluluwat, parang wala akong nakikita sa news, tahimik ang social media, puro Bea, Dominic, di ba? Katniel, ayan ang mga laman ng social media natin ngayon. Yung mga artista, Taylor Swift, Grammy Awards. No. Matutupad po ang prophecy. At iba po ang dating sa akin itong Bitcoin. Yes. This is it. Anytime now, we will face Jesus. Yes. Sa rapture. Kung believer ka, you don't have to fear. Excited lang ako to see my Savior. In a way na hindi na tayo mamamatay. In a way na kukunin niya na tayo to be with Him forever and ever. Alam niyo po ba ang rapture, mangyayari yan sa hindi mo inaasahan? At last week or last month, masyado po akong busy. Nagkasakit nga po ako dahil sa trabaho Na-overwork po yata ako. Kasi mas kagabi na po, may mga kausap ako. Sobra po yung ubo ko last month, January. To the point na gumising ako ng 2 o'clock ng madaling araw. Yung plema ko masyadong marami. Then nagpray ako, Lord. Ako, napapagod po ako sa work. Then na-realize ko lang ngayon, nagpapakapagod ako sa trabaho. Lakad dito, lakad doon, until such time, nung Pasko nga po, nakaka-depress yung mga pangyayari. Until such time, na-realize ko na masyado na naman ako na-focus sa mundo. Ito, inaamin ko po ito. Masyado naman ako na-focus sa work, sa trabaho. May pera naman po. Actually, marami pong mga opportunities na kumakatok pa Pero ang payo ko sa ating mga Kristyano, habang wala pa po yung rapture, tulad ngayon, nandito na po yung Bitcoin, anuhin natin yan, antabayan na natin ang Bitcoin na yan, Ayun, magtrabaho tayo, gawin natin ang lahat para umigi ang buhay natin. You know what? Tayo ay tuloy natin ang ginagawa. Ako, itutuloy ko yung pagpapaayos ng ilang mga papers dahil may mga, bilang isang ahente ng lupa, ayan ang trabaho natin. Tuloy natin. Actually, natatawagan ko yung 2 ahente pa niyan. Pero at the same time, nag-o-observe ako. Eto na naman po tayo. Na-unfold na po talaga yung sa Revelation. So, I think, mas focus tayo kay Jesus. Bagamat makinig po mabuti, bagamat ginagawa natin yung mga work natin, kasi dapat tayo magtrabaho din. Paano tayo kukuha ng pagkain natin, mga pangailangan natin, mga luho natin, di ba? Pero ang Diyos, si Jesus, nag-provide po talaga sa akin. Nagpakita siya ng mga kamangha-manghang ways. Unang-una, pinagaling niya agad yung karamdaman ko. Yung iba, may mga inuubo pa Pero ako, wala na akong ubo. Maayos na ako. Pinagaling niya ako.
Kasi last week, kailangan namin ayusin yung papers. Pumunta kami sa kinauukulan para magpirmahan. Doon, pirma na naman. Sa kainitan po ng araw, nung 2 days ago, Wednesday, nandyan po kami, may inaasikaso kami. No? Nandun kami, may pila, mainit. Well, hindi naisip po ngayon, na-unfold na yung sa Revelation. Nagpapagod ba kami for ano? Pero hindi, sabi naman ni Jesus, mag-work lang tayo, hintayin natin yung ano. Pero huwag natin kalilimutan bilang mga Kristiyano, yung pinaka-main task natin of sharing the good news. Kasi baka ito na po I mean, Bitcoin, ito na po yung currency. Kung matatandaan po ninyo, bigyan ko po kayo ng timeline, no? Bigyan ko po kayo ng throwback. Noong 2022 po nag-umpisa ang lahat ng ito. Nung makarinig tayo ng mga red heifer, dumating sa Israel, check. Lumabas si Rab Shlomo, aka Dayanuka, check. Kasi may pag-asa, may posibilidad na itong si Rab Shlomo Yehuda, siya ang maging false prophet. Malaki ang posibilidad. I'm not saying na siya, pero pwedeng siya, di ba? Pwedeng siya talaga. Pero wala tayong papangalanan pa. Amen? Pwede. Maraming vlog tungkol dyan. At syempre, yung war sa Israel, iyan talaga ang magiging sukatan natin dyan. Pero tumigil yung war Tumigil yung gera It's not that gusto kong maggera, pero at least tumigil siya, di ba? Wala nang balita. We don't have anything about it anymore. We don't have any news about it anymore. Until kanina, yung Bitcoin, ito na po tayo. May ina-unfold na naman ng Diyos, si Jesus. Kasi yung currency po, ito po yung magiging currency. Ito na po yung ayoko po maging parang 666. No. Pero ito ang gagamitin ng 666 pag na-rapture na tayo. Believe me. This would be it. Okay? Uulitin ko. Magra-rapture sa hindi mo inaasahan. Malay mo, ako nagpapapirma ako ng yung sa mga bumibili ng lupa. Bali, nagpapapirma ako sa mga papeles. Busy ako nag-aayos ng mga papeles. Tapos biglang na-rapture ako. E din maiiwan yung mga papeles. Maiiwan yung mga papeles. Di ba? I mean, tuloy lang natin ang ginagawa natin until i-rapture na po tayo. Subscribe ka na. Click ang notification bell. Share Jesus. Thank you.